Magandang umaga po, Doc Edhan, at ito po ang aking interview para po sa aking finals. Ang akin pong interviewin ay si Sir Kenneth Jethro P. Calaluan, 23 taong gulang, na nakatira sa San Antonio, Isla Verde, Batangas City. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Elementary Education at nagturo sa Pastor Memorial Elementary School. Siya po ay isang licensed professional teacher. Good morning, Sir Kenneth. Kumusta po kayo ngayong araw? Sa ngayon is ayos naman at fulfilling pa rin kasi nga fresh pa lang sa pagpasa ng board exam at kasalukuyan at working na din sa ibang field pero mas gusto ko rin pa rin yung profession na tinapos ko. So, yeah. Okay. Kumain na kayo, Sir Kenneth? Kakatapos na actually. Hindi ba kinakabahan? Hindi. Sanay na sanay sa video naman. So, Sir Kenneth, kayo po ang napili ko at ito po ang aking mga katanungan sa inyo. Una po, gaano kadalas ninyo ginagamit ang Pilipino sa inyong trabaho o disiplina? So, ayan. Ang Pilipino ang isa sa pinakamahalaga sa ating wika sa Pilipinas. Gayunpaman is ang Pilipino ang siyang aking ginagamit sa aking trabaho sapagkat dapat mas paigtingin natin ang ating paggamit ng wika dahil sa Pilipinas ang sobrang daming wika na ginagamit natin at ina-adapt natin ang ibang wika na galing sa ibang bansa. Kaya mas maganda sa ngayon, ako bilang isang teacher na mas paigtingin ang paggamit ng wikang Pilipino sa aking trabaho. Miski sa labas man o pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay mas pinapaigting ko ang paggamit ng wikang Pilipino sapagkat naniniwala pa rin sa kasabihan ni Rizal na kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan na siya ang magpapatuloy at magtataguyod ng paggamit ng wikang Pilipino para mapagtagumpayan kung ano ang gusto nating marating at kung anong gusto nating makuha ng hustisya na dapat wikang Pilipino pa rin ang ginagamit natin sa ating pakikipag-ugnayan at sa ating trabaho sapagkat kung wala ang wikang Pilipino, wala ang mga taong nasa paligid natin sapagkat ang wikang Pilipino ang nagdadala sa atin patungo sa maginhawa at sa matagumpay na kung anong meron tayo sa ngayon. Tama po, Sir Kenneth. Napakaganda Yes. ng kasagutan. Ito po ang pangalawang tanong. Anong mga sitwasyon o gawain ang mas ginagamit ang Pilipino? Sa tingin nyo, anong mga sitwasyon? Since nagturo ako sa Julian A. Pastor Memorial School sa elementarya, so mas pinapaigting ko ang paggamit ng wikang Pilipino sapagkat dito nagmumula yung mas maintindihan ng mga bata kung ano ang tinuturo ko sapagkat hindi naman lahat ng bata is nakakaintindi sa wikang Ingles kaya mas pinapadaan ko ito sa wikang Pilipino sapagkat kung saan na sa mapapadali ang mga batang matuto at maunawaan kung ano itinuturo ko at sa may direction na dapat kailangan nila matuto is doon ko mas pinipili ko ang wikang Pilipino sapagkat nga doon mas nauunawaan ng bata na silang matututo yun. Kaya mas madaling gamitin ang wikang Pilipino sa pagtuturo. Mas madaling magkakaintindihan. Yes, madaling wikang Pilipino. Ang ikatlong tanong, ano ang kahalagahan ng paggamit ng Pilipino sa inyong disiplina? So, ayun na nga, ayun na sinagot ko na mas pinakamalaga ang paggamit ng wikang Pilipino sapagkat nasa sarili tayong bansa. Mas magandang paigtingin ang wikang Pilipino sapagkat dito tayo isinilang itong ating Filipino language na kung saan mas dapat nating paigtingin. Ginagamit ito sa aking pang-araw-araw na sa aking araw-araw na pamumuhay sapagkat nga naniniwala pa rin nga ako sa sinabi ko kanina na ang sinabi ni Dr. Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya ayun, mas ginagamit ko ito sa lahat ng uri ng sitwasyon ng tinatahak ko sa araw-araw na mas paigtingin, mahalin at gamitin sa tama at sa tamang pamamaraan ang wikang Pilipino. Ito pa sunod na tanong. Sa tingin nyo, anong mga hamon sa paggamit ng Pilipino sa trabaho o akademya? So, ayun, sa hamon naman sa wikang Pilipino ay sa kasalukuyan ay sobrang laki ng hamon ng wikang Pilipino sapagkat nga, sinabi ko kanina, ng ang daming wikang nakakapunta sa ating bansa, andiyan ang mga Korea, Japanese, lahat, Chinese, lahat ng wikang yun ay mas ina-adapt ng mga Pilipino sapagkat nga sa ngayon ay
mas tinatangkilik nila ang ganun. Kaya mas ako, um, bilang isang teacher, mas pinapaigting ko pa rin yung paggamit ng wikang Pilipino at ipaalala sa mga estudyante na ang paggamit ng wikang Pilipino at paggamit ng wikang pambansa ay isa sa pinakamalaga na kumbaga mai-contribute natin sa lipunan sapagkat nga ipinaglaban siya ng ating mga bayani para sa mga Kastila, sa lahat ng mga dayuhan, pero tayo pa rin yung mas mag-iigting at magpapatuloy na palakasin ang wikang Pilipino. Bilang Pilipino. Ito po ang isa pang tanong. Mayroon bang mga terminolohiyang Pilipino na ginagamit ninyo sa araw-araw? Yun nga, sabi ko na nga kanina na ang Pilipino pa rin ang ginagamit kong wika sa pang-araw-araw sapagkat nga naniniwala pa rin ako na mas dapat mahalin, tangkilikin, at gamitin ito sa araw-araw sapagkat nga mas mapapadali natin ang pagkomunikasyon sa isa't isa at sa kasalukuyan ay mas mapapadali natin ipaunawa sa ibang tao kung ano ang ating nais o ano ang ating saulubin na ipaparating sa kanya. So, ito po ang sunod na tanong. Paano nakakatulong ang paggamit ng Pilipino sa pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan o kliyente? Mas nakakatulong ito sa mabilis na pagbibigay ng impormasyon, mas mapapadali ang kung ano ipaparating nating mensahe sa kanila at huli ay mas mapapadali natin kung ano ang dapat nating mapag-usapan, mapabilis sa ating oras sapagkat nga pag nasa trabaho ka, mas mahalaga ang paggamit ng oras sapagkat mabilis at dapat mas mabilis natin iparating kung anong mga impormasyon na dapat nila makuha sa akin at sa ibang bagay. Salamat po. At ito pa po ang isang tanong. Sa inyong opinyon, dapat bang mas palawigin ang paggamit ng Pilipino sa inyong disiplina? Bakit? Sa akin is dapat mas palawigin sapagkat ako bilang teacher pa rin, marami pa rin akong wikang Pilipino na hindi ko alam yung mga salitang dapat mas matutunan ko ako anong mga mensahe, kung anong ibig sabihin ng wikang Pilipino. Kasi sa atin, sa generation ko, parang mas humina kung anong matuto, kung anong wikang Pilipino ang dapat iparating natin sa ibang tao sapagkat sa ngayon nga is parang humihina ang wikang Pilipino pagdating sa kabataan. Mas tinatangkilik nila ang wikang Ingles na kung saan hindi naman dapat natin takalikin. Kaya ako bilang isang Pilipino, marami pa rin akong dapat matutunan kung ano ang wikang Pilipino, kung ano dapat ang kung paano mas paigtingin at mas paano palawigin ang wikang Pilipino sa ibang tao, sa aking mga estudyante at sa ibang taong makakasalumuha ko sa bansang ito. Isa pa pong tanong. Ano ang mga paraan upang mas mapadali o mapabuti ang paggamit ng Pilipino sa inyong larangan? Mas mapadali natin ang pag sa larangan ay yung mababa ang salitang Tagalog sapagkat nga minsan ang wikang Pilipino mayroong malalalim na salita. Dapat kung saan mas mapapadali ang salita na ipaparating natin sa isang tao, dapat doon natin idaan sapagkat nga hindi sa ngayon sobrang daming tao na hindi madalas masyado alam ang wikang Pilipino sapagkat sinabi wikang Pilipino, hindi basta marunong ka magtagalog, hindi marunong ka magsalita ng Pilipino sapagkat dapat alam mo kung ano ang mga ibig sabihin niyon at mas pahalagahan mo kung ano dapat mapadali ang komunikasyon sa paraan na kung mapaayos ang gramarya, kung ano dapat ang nais ipaabot natin sa ibang tao sapagkat nga sa ngayon ay dapat yung sa madaling salita. Kung malalim na salita, magkakaroon ng hindrance or hindi magkaintindihan ng dalawang tao mag-uusap sapagkat nga umibabaw sa atin ang wikang Ingles sa paggamit. So, ayun, dapat madaling salita ang iparating natin para mas unawaan ng mga tao ang ating ipaparating na mensahe. Isa pa pong tanong, nakakaranas ba kayo ng kalituhan o hindi pagkakaintindihan kapag gumagamit ng Pilipino sa technical o akademikong konteksto? Paano ninyo ito hinaharap? Ayan, sa wikang Pilipino nga, sobrang daming mga salita
ang hindi alam ng mga tao. At ako din, bilang teacher, marami din akong salita ng mga kagaya ng nang, ng maikling nang at mahabang nang. Tapos, iyon, yung salitang gayon. Ang ginagawa ko na lamang ay mas nagre-research ako kung paano ginagamit ang salitang iyon upang mas maituro ko sa ibang bata ng tama at hindi sila malito at kung saan mapapadali silang matuto sa paraan ng kung saan ko din madaling natuto ang salitang iyon. Okay po. Para po sa huling katanungan, maaari bang ibahagi ang isang halimbawa kung saan ang paggamit ng Pilipino ay nakatulong sa pag-unawa o paglutas ng isang problema sa inyong disiplina? Ayun nga ang magiging example ko na at ang halimbawa ay yun sa pagtuturo ko sa mathematics 3 na kung saan ang salitang meron sa mathematics 3 is Tagalog na sobrang lalim. Kaya ang ginagawa ko sa mga bata is ina-explain ko or ipinapaliwanag ko sa kanila ng mas madaling salita na kung saan ay mas matututo ang bata at mabilis nilang maano sa isip na ayun pala ibig sabihin ng kabawa ng pagtatantya. Ibig sabihin ng pagtatantya pag sa English is estimate. Kumbaga pagtatantya, ibig sabihin parang magtatantya ka lamang ng isang bagay na hindi mo alam kung anong ibig sabihin pagsabi sa mga bata. Kaya ang sinasabi ko na lamang is meron sa English din naman, pero sa Tagalog naman, mas nauunawaan nila kung paano gamitin ang salitang iyon. Sapagkat nga, sobrang lalim ng salitang meron sa pagdating sa mga libro na kailangan dapat padaliin ng mga guro na mas maunawaan ng mga bata sapagkat nga ang mga bata ay namulat sa wikang Ingles, mas tinatangkilik na ang wikang Ingles sapagkat nga yun ang tinuturo din minsan sa bahay na hindi ko din maikakaila na iba ay English spoken na yung mga bata kaya mas pinapaikin ko sa kanila na mas mahalin dapat ang wikang Filipino sapagkat nga ang wikang Filipino yun ating kinagisnan, yun ang pinaglaban natin mga bayani. Dapat yun ang ating tangkalikin sapagkat yun ang ating pinagmulan at yun ang ating wikang pambansa na dapat nating mahalin, tangkalikin at habang buhay nating pagyamanin sapagkat yun ang ating pinakabuhay at puntong hininga. Tama, Sir Kenneth. Yes. So, tapos na po ang aking katanungan at maraming salamat po sa pagtugon sa aking interview. Tunay nakahanga-hanga ang inyong ibinahagi. Maraming salamat, Sir Kenneth, sa inyong oras. Sana po mas mapalawak pa ninyo ang inyong pangunawa sa pagtuturo para sa ating henerasyon ng mga kabataan. Thank you so much, Sir Kenneth. Thank you so much po.